bawat hakbang ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot sa hirap ng buhay. Hey, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Friday, August 7, 2026. At ngayon po ay bago po ako magsimula, nais ko munang batiin ang happy birthday si Lia Dalangin, no? Happy birthday sa iyo. At ganoon din po kay Ate Kakay, no? At Tilyaga, isang mapagpalang happy birthday sa inyo pong dalawa at sa lahat po ng may mga birthday ngayon. Happy birthday po sa ating lahat. At ngayon sa ating pong pagpapatuloy ng ating God's Morning, yun, nakita ko dito, ang kaunahan nating kasama ay si Nurse Abby daw from USA, no? At ngayon po sa ating pagtalakay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At sa ating pong pagtalakay nito ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026 ay dadako po tayo, no, sa ating talata ngayon, sa ating devotion, no, dito sa ating God's Morning. At ito po ay mula sa 1 John, no, chapter 4, verse 16, no. At ito po ipamagatan nating to know His love is to live in Him, no. At sa ating pong pagtalakay ng ating scripture, ang passage nito ay tayo po ay pangungunahan ng ating partner, no, upang basahin po ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 John 4 verse 16. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat, Panginoon naming Diyos, amang mapagmahal. Salamat sa panibagong umaga at biyaya ng buhay. Salamat po sa pagtitipon ninyo dito sa pamamagitan nitong God's Morning namin ngayong umaga, Panginoon, upang makinig at mag-aral ng iyong salita. Linisin mo ang aming puso at isipan. Alisin mo ang mga alalahanin upang tanging ikaw lamang ang aming mapakinggan. Buksan mo ang bawat manunood sa iyong mga aral, Panginoon, at makakarinig ng iyong mga salita. At naway mamunga ito at magbago. Mamunga ito ng pagbabago at pagmamahal sa iyo. Gabayan mo kami sa oras na ito at ikaw nawa ang manguna sa bawat isa na aming gagawin sa buong maghapon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. No? Nais ko rin muling basahin po ito sa Amplified Version. Ang sabi po dito, we have come to know. Meron pong footnote dito. Sabi, by personal observation and experience. And have believed. Again, no? May footnote ulit. Ibig sabihin po ng believe is with deep, consistent faith. The love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides continually in Him. Kaya purihin po ating Panginoon Diyos
napakalinaw at pinagkakaloob po sa atin yung pagdi-define niya kung anong klase ng pagmamahal ito at kung paano natin isasabuhay. Ano? Kaya nga po sa atin pong umagang ito, no, sa bawat isa sa atin na narito ngayon, no, marami po sa atin ang pamilyar sa katotohanan ng ang Diyos ay pag-ibig. Tama po ba? It's very common. Pero madalas po natin itong nababasa, naririnig, at sabi nga, minsan nakikita pa nga, ano, at ito po ay isang palatandaan. Minsan yan po bagay sa atin na natutulak, nakikita, nalalaman nating lahat. Pero isang katanungan po. At pwede nating tanungin sa ating mga sarili. Alam lang ba natin ito bilang impormasyon o nararanasan, nakikilala, at tinatanggap ba natin ito ng buong puso sa ating mga buhay? No? Kaya nga po, dito sa ating pamagat, no, ay nagtutulak sa atin na kung paano tayo tinutulungan ating Panginoon. Sabi nga po ng title natin, di ba? To know His love is to live in Him. Pwede ba natin sabihin? To know His love His love is to live is to live. in Him. Para malaman natin ang kanyang pagmamahal ay isabuhay natin siya. At ito po mismo ang puso at kabuuan ng ating talata. Madali nating sabihin, mahal kita, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang ministeryo, pero isinasabuhay ba natin ito? Hindi ito dalawang magkaibang bagay at magkahiwalay. Dahil ang tunay na pagkilala sa kanyang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa pag-alam lang natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ito po ay nagsisilbing daan, nagsisilbing pundasyon, at tahanan natin upang manatili, mamuhay, at magkaisa kasama ang ating Panginoon Diyos. Parang sa buhay natin, di ba? Kapag tayo ipapasok sa isang relasyon, paano ba natin pananatiliin ito? Madaling pumasok sa isang relasyon, tama? Madaling pumasok sa isang organisasyon. Madaling pumasok sa isang church. Pero ang tanong, paano natin ito mapapanatili? Halimbawa, attend ka ng isang Bible study, pero ang tanong, paano ka tatagal? Tama? O magkaroon ka ng isang karelasyon. Kung ikaw ay dalaga o binata. Pero ang tanong, paano ka tatagal dito? Sabi nga po ni Apostol Juan, ayon po sa talatang ito, nakikilala at naniniwala kami sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinapakita po nito na hindi sapat na narinig lamang po natin ito mula sa iba. Di ba? Kasi pagka sinabi, mahal mo ba ako? Oh, mahal kita. Yes, mahal ako na niya. Pero pag nakita, bakit ganun? Akala ko mahal niya ako. Pero bakit parang nag-iba na siya? Dumadating po ang panahon na tayo mismo ang nakakasaksi, nararanasan, at napapatunayan kung totoo ba ito o hindi. At dahil nakikilala na natin kung ano at sino ang pag-ibig ng Diyos, nalalaman din po natin na ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kung siya ay pag-ibig, kung gayon, ang pagtanggap, pananatili at pamumuhay natin sa ganitong pag-ibig, ang ibig sabihin, maaari tayong manatili at maaring mamuhay tayo kasama ang Diyos. Sabi nga po sa atin ng
Lamentation o Panaghoy, no? Chapter 3 verse 23. Ano po sabi doon? Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Yan, ano ho. Sabi nga po yan yung pag-ibig. Sariwa. Nandun pa rin yung excitement. Nandun pa rin yung kilig. Sa buhay ng isang tao, 'di ba? Sa mag-asawa, 'di ba? Kunin natin yung word na asawa. 'Di ba? Pagka bago pa lang yung mag-asawa, ang tawag mo diyan, asawa. Asawa ko. Tama? Kapag tumatagal-tagal na, nawawala na yung 'Di ba? Yung word na asawa. Ano na lang natira doon sa asawa? Sawa. Magsasawa na. Okay. No, kasi nga, maaaring minsan nakakaumay na rin ba yung pag-ibig, yung lambingan, tama? Tama ba yun? Okay. Dumating ang panahon. Yung dating asawa, nawala yung naging sawa, nawala na rin yung S. Ano po nangyari? Awa na lang. At ito yung matindi. Pag pinatagal natin at nawawala na po yung totoong pag-ibig, no? Kaya kung nawawala yung mga letra, ibig sabihin nawawala na yung unang pinagkasundoan. Yung unang pangako. Ano nangyari doon? Nawala na yung A, nawala na yung S, nawala na rin yung A ulit. Ano nang natira? Wa. No? Kaya pag ang tingin natin sa isang tao dahil sa level ng ating relasyon sa kanya, wa. Di ba? Ganon din yan sa pagkakaibigan, sa ministeryo, sa church, sa asawa mo, at sa lahat ng bagay. At ang mabigat, pag nawala na yung A, S, A, tapos W, nawala na rin, ano na lang natira? Kilala mo si ganon? Di ba? Yung dating asawa, nakilala mo siya, kilala ko yun. Bakit asawa ko yun eh? Pero dahil nawala na yung title, kasi nga po, ang relasyon natin ay nagpapakilanlan kung sino tayo. Bilang mga anak ng Diyos, hindi dapat nawawala yun. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, hindi nawawala. Hindi siya nakalilimot. Kaya nga po ang sabi doon na binasa natin kanina, ang kanyang pag-ibig ay laging bago tuwing umaga, dakila ang katapatan ng Diyos. Yan po yung pagmamahal ng Diyos. Hindi siya nawawala. From every beginning, He is always excited na sabihin sa atin, mahal kita. Merong malaking pagkakaiba, hindi ho ba? Ang pagiging pamilyar lang natin sa Diyos at ang talagang namumuhay kasama siya. Parang meron kang bagong Bible. Diba? Pag bago yung Bible mo, binabasa mo yan. Dala-dala mo yan. Bago eh. Pero pag matagal na, dyan na lang yan. Marami pong nakakaalam ng pangalan ng Diyos. Maraming nakakaalam ang kwento ng Diyos. Pero, nananatiling malayo at hiwalay ang puso. Pero kapag ikaw ay tunay na nakakakilala at naniniwala sa pag-ibig ng Diyos, magbabago ang lahat. Hindi ka na lamang magiging tagapakinig. Ikaw ay magiging tahanan ng ating Panginoon Diyos. Ang bawat araw mo, bawat desisyon, at bawat pakikitungo mo ay magsisimula at magtatapos sa pag-ibig na galing sa Panginoon Diyos. Kaya nga ngayong umaga, ating buksan ang ating mga puso. Hindi tayo upang lalong lumalim lamang sa kanyang salita, kundi lumalim tayo sa ating pagkakilala at upang lubos na maranasan po natin at maranasan
na kapag kilala natin ang kanyang pag-ibig, doon na po tayo tunay na nabubuhay kasama ang Diyos. Kaya nga po, dito sa ating pagtalakay, ayon po dito sa binasa kong talata mula sa Amplified Version, sabi po dito is come to know. Ito po ay galing sa Greek word na sabihin po natin, ginosko. Hindi lang po ito basta impormasyon na naririnig lamang po natin. Ano ho? Ito po ay pagkilala sa pamamagitan ng karanasan, pakikipag-ugnayan, at pananatili natin sa ating Panginoon Diyos. Paano nga ba tayo nananatili sa Panginoon? Parang pagkilala sa isang matalik na kaibigan o kapamilya. Alam mo ang kanilang ugali dahil lagi kayong magkakasama. Sabi nga po sa atin ng 1 Corinthians chapter 13, verse 12. 1 Corinthians Chapter 12. 13, verse 12. Wait. Teka, 1 Corinthians Chapter 13, verse 12. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw sa harapan sa harapan natin, makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw malulubos ang mga kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkilala niya sa akin. Amen. Ano ho? Sabi po doon, no? Ay nakikita ko ng bahagya sa salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita ko ang mukha. Ngayon ay may alam po ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng lubos. Ganyan rin po pagkilala niya sa atin. Kaya nga, minsan sa buhay natin, parang yan po ang buhay natin. Unti-unti po nating nakikilala ang ating Panginoon Diyos. Di ba pag umaharap tayo sa salamin, minsan di ba, kung titingnan natin yung salamin, titingnan natin yung ating buhay. Simula na tayo pagkabata hanggang sa ngayon. Ano na ngayon ang mga pagbabagong ginawa sa iyo ng Panginoon Diyos na unti-unti nating nakikilala? Dahil originally, nilikha ka ng Panginoon Diyos ayon ngayon sa pagkakakilala mo sa Kanya kung paano Kanya ginawa. Hindi Kanya ginawang masama. Hindi Kanya ginawang kaawa-awa. Ginawa Kanya upang makita mo ang gagawin niya sa buhay mo. At yan ngayon ang sumasalamin. Kaya nga po doon, sabi, come to know. Ano pa ba yung gusto mong malaman na plano ng Diyos sa buhay mo? Sabi niya, di ba? Popular sa atin yung Jeremiah 29 verse 11. Plans. Wala siyang planong ikapapahamak natin. Ang plano niya is to prosper us. Kaya nga sa buhay natin, may mga struggle tayo. May mga dumadaan tayo sa sakit, karamdaman, mga pagsubok na yan, na circumstances na hindi maganda sa buhay natin. Pero gustong ipakilala ng Panginoon Diyos na through you, He can do impossible things. Kaya nga, sa sumunod dito, have belief. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ang have belief na sinasabi po dito ay mula po sa Greek word na pisteo. Ibig sabihin ay buong pusong pagtitiwala na nananatili kahit may pagsubok. At yun po yun. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon, naniniwala ka ba na kasama mo ang Diyos? Naniniwala ka ba na may gagawin siya sa'yo? Hindi ito pansamantalang pagsang-ayon lang. Ito po ay pagpapatibay ng totoo sa kanyang pag-ibig kahit hindi natin ito lubos na maunawaan. Marami pong tao ang madaling mangako at madali rin pong sumira sa pangako. Minsan kahit nga may kontrata na mas pinipili nila ang pagkasira. Alam nyo, ang kontrata madaling sirain. Pero yung tiwala, ang hirap ibalik. Tama ba?
Maaring sabihin natin, property lang yan. Bagay lang yan. Pero alam nyo, ang pinakamasakit na mawawala doon, na ang hirap ibalik, ay tiwala. Bakit? Ang bagay napapalitan. Pero ang tiwala, ang hirap ibalik. Sabi nga sa atin sa 1 Peter chapter 1, verse 8 hanggang 9. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na ang inyong puso sa mga kagalakang di kayang ilarawan ng salita. 9. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga na ang inyong pananampalataya ang inyong kaligtasan. Amen. At yan po ang isang bagay na dapat po nating paniwalaan. Ang kaligtasan na tinanggap na natin. Sabi nga po, wala pang nakasumpong sa mukha ng Diyos. Noong nagtangka si John na siyang sumulat nito, di ba? Halos nagpatira pa siya sa Book of Revelation kasi ang kaningningan at liwanag ng Diyos ay hindi niya kayang titigan. Dahil hindi kayang tingnan ng isang tao ang kalikasan ng Diyos. Dahil ang kanyang kalwalatian ay sobrang liwanag. At yan ay ang kanyang pagmamahal. Because God is love. Hindi sinabing ang Diyos ay nagmamahal lang. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay hindi lang kanyang ginagawa. Ito po ay kung sino siya. Hindi siya nagiging mapagmahal, depende sa ating ginagawa. Minsan kasi iniisip natin, mahal ako ng Diyos kasi mabait ako. Magaling ako. Mapagbigay ako. Siya po ay Diyos ng pag-ibig. Ano man ang mangyari. Tunguhan po natin yon. 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Malinaw po yun. Kapag hindi po tayo nagmamahal o nawala yung pagmamahal, di ba kanina in-illustrate natin the word asawa. Kapag nawala na po yung Diyos sa sentro ng ating relationship, wala na po yung pag-ibig nun. Kaya nga po, dito sa sumunod, sinabi po rito, abides. Ang Greek word po nito is meno. Ibig sabihin ay manatili. Manahan tumira. At sabi nga ay hanggang sa magkaugat ng matibay. Maging rooted tayo. Kaya nga po tayo nagba-Bible study. Bakit ho? Kasi ho, tandaan ninyo, ang isang church o kahit ang isang pamilya na walang salita ng Panginoon Diyos, hindi mo pinag-aaralan ng salita ng Panginoon Diyos, katulad nito ng God's Morning, hindi ka titibay. Hindi ka lalalim. Di ba may 4 na klase ng lupa na pinananahanan ng buto o ng salita ng Panginoon Diyos o ng relasyon natin? Sabi ng Matthew, sabi ng Gospel, ng Matthew, Luke, Mark, at John. Yan yung mga lupa na napunta sa batuhan. Ay, yung mga buto na napunta sa batuhan. Maaring yung salita, batuhan sa'yo, tinikan. Maaring buhangin yan sa'yo. Natanggap natin ang lahat ng buto, lahat tayo nakatatanggap, pero parang buhangin lang yan. Parang tinik lang yan. Minsan, kinakalaban mo yung salita ng Panginoon Diyos. O parang batuhan lang yan. Madaling mawala. Umugat siya, pero dahil sa batuhan siya, madali lang siyang nawawala. Madaling namamatay. Madaling nawawala ng gana. Parang yung word ng asawa, di ba? Pero kung yan pupunta sa matabang lupa, mananatili po yung pagmamahal na yan.
Kaya nga po yung doon mo malalaman sa isang Kristiyano pag nagsabi ng, may Bible study ka ba? Doon mo makikita ngayon yung ugat ng isang Kristiyano. Doon mo ngayon makikita kung gaano siya kalalim. Again, hindi po lang basihan yung uma-attend ka. Kasi dapat lumalalim ka. Naiintindihan mo, nauunawaan mo, at higit sa lahat, isinasa pamuhay mo. You abides. Ibig sabihin, nananatili ka, tumatahan ka, nagmamanifest sa iyo yung salita ng Panginoon Diyos at umuugat sa iyo. Nagiging matibay at matatag ka ayon sa salita na iyong nilalakaran. Diba? Sabi nga po sa atin doon, sige, basahin po natin yon. John 15, verse 4 hanggang 7. 4. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubungang ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga at gayon ang mga sanga ay tinipon, inihagi sa apoy at sinunog. 7. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay ko iyon sa inyo. Amen. Ano ho? Yun pala yun. Minsan tayo gusto natin yung last part Hingin nyo yung ano man sa akin at ibibigay ko sa inyo. Pero yung unang word, yung pananatili, yun ang namimiss natin Nananatili ka ba? Kaya nga po, ayon sa ating pag-aaral na ito, kung nalaman natin, ang tanong, kilala ba natin siya? Sinabi nga po ni Juan, nakikilala at naniniwala kami. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nagsisimula tayo sa pakikinig at pag-alam ng salita niya. Pero, lumalalim ito kapag ating sinusubukan, tinatanggap at isinasabuhay. Kaya nga po, ang pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos o sa ating devotion na ito, tanong, nakinig ka lang ba? Marami po kasi ang mga tao na nakikinig lang, they consume the Word of God, pero hirap silang lakaran ito. Hirap silang isa pamuhay ito. Marami pong nakakaalam tungkol sa Diyos. Kahit nga hindi mananampalataya, kahit nga si Satanas, kilala niya ang Diyos Pero, iilan lamang po ang tunay na nakakakilala sa Kanya. Dahil ang pagkilala ay nagmumula sa oras na inilalaan na natin ang ating buhay kasama siya. Sabi nga po sa atin ng Romans chapter 15 verse 21. Subalit tulad ng nasusulat, makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Yan. Kaya nga po, hayaan po natin ang salita ng Panginoon Diyos ay magmanifest sa atin. Dahil maaring isa sa mga kamag-anak mo, isa sa mga mahal mo sa buhay, isa sa mga kaibigan mo, ang makakilala sa Panginoon at ikaw ang gamitin ng Panginoon upang maging daluyan. Dahil kung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, siguradong magmamanifest din yan sa iba. Huwag po nating hayaang mabura sa atin o magkamali tayo ng pag-unawa dito. Dahil marami po sa atin ang may maling akala kung paano gumagana ang pag-ibig ng Diyos. Minsan nakala po natin, mahal niya lang ako kapag mabuti ang gawa ko. Di ba? Noon, di ba, may parang may tally sheet pa tayo, nakagawa ko ng mabuti. Nakagawa ko ng masama. Di ba?
May ganun tayo dati eh. Pero, tandaan po natin, ang pag-ibig ang dahilan kung bakit tinanggap po tayo ng Panginoon Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Hindi po pabuya na kailangan nating paghirapan at makuha. Ito po ay regalo na ibinigay niya sa buong buhay natin. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, di ba, Romans 5:8, sige po, tunghayan po natin yun. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan po ang katotohanan. Mahal tayo ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At nananatili po yung pagmamahal na yun. Minsan, yung isipan natin, minsan alam natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, okay lang kahit hindi ko naisipin at isabuhay ang salita ng Panginoon Diyos. Minsan ganyan tayo, di ba? O madalas. Mahal naman ako ng Diyos eh. Naiintindihan naman ako ng Panginoon Diyos. Di ba? Pero hindi mo na siya iniisip. Hindi mo na rin isinasabuhay. Minsan nga may schedule ka lang kay Lord eh. Tama ba? Schedule mo lang kay Lord tuwing linggo lang. Pero mahal niya tayo sa bawat minuto at segundo ng buhay natin. Habang humihinga ka kahit tulog ka, mahal ka ng Diyos. Hindi kailanman nawawaglit sa isip niya ikaw. Pero tayo, selective lang ang ating pagmamahal sa Kanya minsan. Dahil ang tunay na nakakakilala ay hindi lang nananatiling alam mo. Ito po ay ginagawang pundasyon ang bawat desisyon at pakikitungo sa iba. Kung talagang hawak natin ang puso natin, dahil meron tayong free will, pwede rin po nating hindi kalimutan o ipagwalang bahala ang Diyos sa buhay natin. Diba? Sabi nga kanina, diba, binasa natin yung 1 John 4 verse 7 hanggang 8. Sabi po doon, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At kung hindi ka nagmamahal, ibig sabihin, hindi ka kumikilala sa Diyos. Malinaw lang po yun. Ano ho? At isang maling kaisipan na minsan naiisip din natin, na kung mahal ako ng Diyos o kung mahal ko ang Diyos, wala na akong problema sa buhay. Kaya nga pag nagkakaroon ka ng problema, ibig sabihin ng parang nagkamali ako. Mali pong isipin natin yan. Dahil ang kanyang pag-ibig o ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nag-aalis ng pagsubok. Tandaan po natin yan. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kakayahang malampasan ito habang kasama natin ang Panginoon Diyos. Dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay hindi nag-aalis ng bagyo. Pero ito po ang nagpapatibay na hindi tayo lulubog habang hawak niya tayo. Sabi nga po sa atin, di ba? Sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 37. 35 hanggang 37. 35. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya ang kapighatian, pag-uusip, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. 36. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin parang tupang pangkatay. 37. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Kaya nga po sa buhay natin, lalo na sa ministeryo, may mga taong nahadlang sa kung anong pinagagawa ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Pero hindi tayo dapat magpatinag. Dahil ang tumawag sa atin ay ang Diyos na siya nagmamahal sa atin. Hindi magiging basihan sa buhay natin ang mga taong walang pagmamahal sa Diyos. O sabihin natin, mahal nila yung Panginoon Diyos, pero sila yung mga patalon-talon lamang. They are Christian na laging parang grasshopper, tatalon. O sabihin natin yung mga Kristiyano na lulubog, lilitaw. Hindi po natin mararanasan ang tunay na pag-ibig at tunay na pagkilos ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Para tayong nakikipag-tug of war lagi.
na tayo mismo ang may hawak ng lubid. Pero kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon Diyos, mismo ang Panginoon Diyos ang umahawak ng lubid mo sa lahat ng battle mo. Pamilya mo, negosyo mo, lahat. Dahil ang Diyos ay malakas. Kaya sabi nga po ng salita, ang Diyos ay pag-ibig. Kapag nakita po natin ang pag-ibig, doon po natin makikita kung sino ang Diyos. Kapag lumalayo po tayo sa pag-ibig, lumalayo rin tayo sa kalikasan ng Diyos. Ang Diyos hindi siya nawawala, pero tayo mismo ang lumalayo sa Panginoon. Hindi po niya binabago ang kanyang pagtingin sa atin base sa ating pagkakamali. Siya po ay nananatili, tapat at magpahal. Sabi nga ay mapagmahal magpakailanman. Mahal ka niya kahit ikaw ay madumi. Mahal ka niya kahit anong ginagawa mo. Pero babaguhin ka niya dahil mahal ka niya. Dahil kapag nananatili tayo sa pag-ibig na ito, ibig sabihin nun, nananatili ka sa Diyos. Kasi ang Diyos lagi siya nananatili. Lagi siya nandyan. Ang tanong lang, gusto mo rin pa rin ba yung mga paghihirap na nadadanasan mo? Mag-isa? O gusto mo ngayon ng meron kang katuwang? Ang Diyos. At ito po ang dakilang katotohanan na itinuturo ng ating pong aral ngayon. Hindi po natin kayang manatili sa Diyos kung tayo po ay puno ng puot, hinanakit, o pagmamaliit sa kapwa. Ang pag-ibig na ating ipinapakita ay salamin ng pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos. In spite of everything, nananatili ka sa ministeryo, binigay sa iyo ng Panginoon Diyos kasi siya nagbigay sa iyo niyan eh. Pero kung nandyan yung puot, pag mamaliit mo sa iyong kapwa, sigurado, hindi ka tatagal sa ministeryo yung binigay sa iyo. Hindi ka tatagal sa isang relasyon na ibinigay sa iyo. Hindi ka tatagal sa minsan akala mo'y pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Kapag ang iyong puso ay puno ng kanyang pag-ibig, doon po nananatili ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At habang kasama po natin ang Panginoon Diyos, hindi po tayo mauubusan ng lakas, pag-asa at pagmamahal. At yan po ang katangian ng isang tinawag ng Panginoon Diyos. Siya po'y nananatili dahil ang Diyos ang kumikilos sa kanyang buhay. Sabi nga sa atin sa 1 John 4 verse 12, Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang pag-ibig. gusto mo makita ang Panginoon Diyos? Mahalin mo kapwa mo. Ipakita mo yung tunay na pagmamahal sa kapwa mo. Tingnan po natin yung pagkakaiba ng kumikilala sa Diyos o hindi pa nakakakilala o nagkukunwari lamang. Ang taong nakakilala sa Diyos ay personal, meron siyang pong personal, sabi nga nakikilala niya po yung sabi nga ay meron siyang personal na karanasan. Hindi lang alam o naririnig. Ibig sabihin, sa bawat nangyayari sa kanya, alam niya yung pagkilos ng Diyos. Kaya po yan yung Greek word na sinasabi nating ginosko. Pero yung taong hindi po totoong kumikilala sa Panginoon Diyos, alam lang niyang mahal ng Diyos. Siya ay mahal ng Diyos. Pero hindi nila ito nararanasan o tinatanggap ng buo. Kasi nakatingin lang siya doon sa material thing na meron siya. Di ba? Kaya habang nauubos, habang nawawala yung mga material thing, wala po yung Diyos. Ano pa? Yung taong nasa kanya po ang Panginoon Diyos, naniniwala ang Diyos ang pag-ibig ay pag-ibig. Sabi nga po ay hindi lang po nagmamahal. No, ito po ay kanyang kalikasan. At ang taong wala pong, sabihin natin relasyon sa Panginoon Diyos, iniisip lang po na minamahal sila kapag maayos ang gawa at itinataboy kapag nagkakamali. Yung para bang kapag may mali ka na gawa, papaluin ka. Ano ho? Yes, pinapalo tayo, pero pinapalo tayo ng pagmamahal.
pinapalo niya tayo ng pagbabago. At sa mga kumikilala sa Panginoon, ito yung mga taong nananatili sa pag-ibig. Papaano po ito? Ibinabahagi po ito. Nagpapatawad, nagmamalasakit kahit mahirap. Kahit yung tao ay hindi ka malasakit. Sabi nga, love your enemy. Pero yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon Diyos o hindi nagmamahal, ito yung nagsasabing Kristiyano siya, pero puno ng puot, hinakit at paghatol o kawalan ng malasakit sa kapwa. Ano po ba yung kalagayan ng isang taong merong relasyon sa Panginoon Diyos? Nananatili po sa Diyos. At ang Diyos ay nasa Kanya. Meron pong koneksyon sa kanyang buhay. Pero yung taong wala pong relasyon sa Panginoon Diyos, ito po yung mga taong dumadalo lang sila. Dumadalo lang sa church, maaring sa church o kung saan mang gathering, o anumang religion na meron ka. Pero wala pong mga aral. Wala pong salita ng Panginoon Diyos. Basta alam ko yan. Basta nabasa ko na yan. Pero walang buhay na ugnayan at pagbabago. Ibig sabihin, hindi mo makikita yung pagbabago sa buhay niya. Parang ganun pa rin siya. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, di ba nakikilala ang isang tao sa kanyang bunga? Nabago ba siya? At isang taong nakakakilala sa Panginoon o merong relasyon sa Panginoon Diyos, meron po siyang layunin. Meron siyang purpose. Ano po yung purpose niya? Maging tulad ng ating Panginoong Hesus sa loob ng discipleship. Ito yung mga taong nagpapadisciple. Ito yung mga taong hinahayaang baguhin siya ng Diyos. Pero yung mga taong wala pong sabihin natin, parang kilala lang nila yung Diyos pero wala yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. O hindi niya iniibig ang Diyos. Kasi ang Diyos laging umiibig sa atin. Malinaw po yan, ano? Pero yung pag-ibig natin, hindi po natin minsan na ibibigay. At kung ang tunay na taong nagmamahal sa Panginoon Diyos ay pumapasok siya sa discipleship, syempre kabaliktaran nito yung mga taong ayaw po yung walang pagmamahal sa Diyos. Kasi nga sabi ng Panginoon, di ba, ang taong nagmamahal sa Panginoon Diyos, ay nasa Kanya yung salita. At itong mga taong ito na walang relasyon o hindi talaga tunay na nagmamahal sa Panginoon Diyos, sila po yung mga umaasa lang na sapat na ang pagsapi o pagiging kilala sa samahan. Ay, ako na may member ng Purpose Filled Life Ministry. Hindi po ganun yun. Dahil ang buhay po ng isang Kristiyano ay kung paano tayo binabago. Sabi nga po ng isang komentary po ni John Calvin patungkol po dito, hindi po tayo nagiging anak ng ating Panginoon Diyos dahil nagmamahal tayo. Nagmamahal tayo dahil anak po tayo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang tanda ng buhay na ito ay nasa atin. Kaya nga po ang taong hindi nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos. Sabi rin po sa atin ni Matthew Henry, ang taong hindi namamalagi sa pag-ibig, gaano man karami ang alam niyang katotohanan, kahit sa ulo pa man niya ang Bible, ay wala pa rin pong tunay na pakikipag-isa sa Diyos na siyang pag-ibig. Tandaan po natin, ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay parang discipleship. At yan po yung tunay na discipleship. At ang tunay na discipleship ay hindi lamang po pagsapi o isang seremonya. Ito po yung patuloy na pagkilala at pagpapatibay na nananatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang proseso ng paghubog upang tunay tayong mamuhay kasama ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga kung sa church ninyo may discipleship, puntahan mo yun. Makatutulong sa iyan at makikilala mo ang pagmamahal ng Diyos, yan ay for your own benefits. Pero kung lalabanan mo yung discipleship na ito, nakalulungkot po yun. Pero, sabi nga, decision natin yun. Pero, nakalulungkot.
Sabi nga rin sa atin sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magpatuloy po tayo. Kaya nga po, alam nyo sa bawat relationship, mayroong backdoor eh. Tama? Ano po ba yung backdoor? Exit. Di ba? Pag nakita natin, di ba, sa mga, kung tayo inapunta sa mga establishment, especially siguro, madali natin yung makikita at kung tayo nanonood na sa sinihan, di ba, merong kulay green doon na exit. Ganun din po. Sa church, bagamat hindi po natin nakikita yung word of exit, marami pong attitude ng isang tao na doon po pumupunta. Kasi nga po, ayaw nila ng discipleship. At kung wala pong discipleship sa isang church, malapakalaki po ng exit o yung backdoor sa church. Kaya nga po, ang pag-asa o sa mga backdoor na ito at ang pag-asa po natin na makapasok o manatili kabilang ng sabi nga po ay dito sa discipleship o pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay yung paglapit po natin ng totoo at handa nating mabago po tayo o baguhin tayo ng Panginoon Diyos. Ayon po sa salita, walang ganitong daan. Iisa lamang ang daan sa pamamagitan ng pagkilala, paniniwala at pananatili natin sa pag-ibig ni Kristo. Ang pagiging kasama niya. Sabi nga, minsan maganda na tayo'y membro. Tama, lahat naman tayo. Pero hindi po kapalit ang buhay ng ugnayan. Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya po yung daan, buhay at katotohanan. Di ba sabi niya doon sa John 14, verse 6? Di ba? Sige po. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay. Kaya nga po, dahil po tayo ay tumanggap sa kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Yung mga tao na sa palagay natin ay mahirap pakisamahan, mabigat kasama. Ang tanong po dyan, paano sila pakitunguhan? Tandaan po natin. Tayo rin noon ay tumanggap sa kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Ibig sabihin sa ating Panginoon. Kaya kung may mga tao na ang hirap pakisamahan, ano pa dapat natin gawin? Ipakita po muna natin ang pag-ibig. Huwag po natin silang hatulan. Ito po ang magiging daan upang sila rin ay makakilala nito. Pastor, kahit ang tigas ng ulo? Yes. Pastor, kahit na sisiraan tayo? Yes. Hayaan mo lang sila. Dahil una, naglilingkod ka sa Panginoon Diyos. Hindi para hatakin nila. Kundi hatakin mo sila. Ano pa? Maging tapat ng may kahinahunan. Mahalin pa rin natin sila. Pwede nating sabihin sa kanila na hindi natin sila kinokontra upang napahiya siya. Pwede mong sabihin sa kanya dahil mahalaga siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na mako-compromise ka sa kanya kahit alam mong mali yung tinuturo niya. Maaaring mo siyang anyayahan na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Hindi lang po manatili sa gawi o posisyon. At ito po ang ating wag na wag gagawin. Huwag itataboy. O huwag po natin silang ituring na wala ng pag-asa. Dahil sabi nga po, habang may panahon, o sabihin na natin, habang may panahon pa o may bukas pa, maaring may magbukas pa rin o may magbubukas pa rin pinto para sa kanila pabalik. Sabi nga po sa atin ng Colossians chapter 3 verse 13 to 14. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 14.
At higit sa lahat, magmahalang kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. No? Yan po yung talagang patuloy na nagpapaalala sa atin. No? Kaya nga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagmamahal dahil karapat-dapat tayo. Nagmamahal siya dahil iyan ang kanyang kalikasan. At sapat ang lahat ng iyon upang maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Hindi dahil tayo ay naging karapat-dapat, kasi karapat-dapat siya sa pagmamahal na ito. Hindi po natin kailangan umakyat sa langit para hanapin siya. Ano ho? Kapag pinili po nating magmahal, kahit mahirap, doon po pumapasok ang pananahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ngayon, ang word for the day natin, nilagay ko sa bandang huli. At kung ikaw ngayon ay nakikinig, ang ating word for the day, manatili sa pag-ibig, manatili sa Diyos. Okay, kung ikaw ay nakikinig, pwede mong i-type. No? Manatili sa pag-ibig, manatili sa Diyos. Yan ang ating word for the day. Naisipin natin buong maghapon. Ano, kapag word for the day, yan po isipin natin, manatili sa pag-ibig, manatili sa Diyos. Yan po ang sakutan ng ating pagkilala sa Panginoon Diyos at kung paano tayo magmamahal ngayon. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa ating Panginoon, dyan po ako magtatapos ngayong araw na ito. At naman tayo po napagpala ng Panginoon Diyos at ngayon naman tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning po muli mga kapatid. Sabi nga po 4:13-16 tayo. Sabi nga po sa talata ngayon, nalalaman natin at nagtitiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi lang ito kaalaman ng isip at tiwala sa ating puso. Alam natin na mahal niya tayo at naniniwala tayo rito ng buong buo. At ang pagkilala sa katotohanan, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang siya nagmamahal, siya mismo ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, ito ay kung sino siya. Dahil dito, kapag tayo ay namumuhay sa pag-ibig, nagpapatawad, tumutulong, nagmamalasakit, nananatili tayo sa ating Panginoon at siya ay nananatili sa atin. Kasi hindi rin naman po natin magagawa lahat ng yun, mga nabanggit, kung wala ang Panginoon sa ating buhay at sa ating puso. Para pong sa tahanan, kapag nasa pag-ibig tayo, nasa tahanan tayo ng Diyos at siya naman ay kasama natin sa bawat sandali. Kaya po mga kapatid, ngayon sa umagang ito, huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Mahal ka niya, hindi dahil sa mga ginagawa mo, kundi dahil iyon ang kanyang kalikasan. Kapag mahirap ang sitwasyon, manatili ka sa kanyang pag-ibig. Doon ka lalakas, doon mo makakasama, doon mo mararamdaman na kasama mo ang Panginoon at hindi ka nag-iisa. Kaya po sa hamon natin sa umagang ito, simula po ngayong araw na ito, ang pag-ibig na dala ng ating Panginoon, ang pag-ibig na bigay sa atin ng ating Panginoon ay ipakita natin sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating kapwa, sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Dahil kapag tayo ay umiibig, nakikita ng iba ang Diyos sa atin. Kaya po patuloy natin bahagi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Yun, purihin ang ating Panginoon Diyos. Ako excited na magbasa ngayon. Mayroon akong isang taong nakita rito na pinaglagi ko ipinagpe-pray. Pero mamaya, tingayan po natin. Pero bago yan, again, kanina binati ko si Aliyah at saka si Ate Kakay ng happy birthday. Yan, binabati ko ulit. At ngayon sa ating pagbating ito, ay sa ating unang kasama kanina ang una po nating kasama ngayong araw na ito, pagbati natin sa ating kapatid,
ng isang mapagpalang God's morning, no, from United States of America. Yan, Washington, no, Seattle, Washington. Kasama po natin ang Dow family. Yan, kasama po natin si Nars Abby. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At yan ay sundan ng ating matalik na kaibigan, kumare, kumpare, yan, ng pamilyang Azucena Tanyo. Yan, sa mag-asawang si Carmeline at Jose Arthur Tanyo. Siyempre, pagbati natin sa buong family, kay Julene at kay Pau. At kasama na rin dyan na aking inaanak, no, si Tyron, ang mag-asawang si Tyron at si Janessa, no, dyan sa Barangay Concepcion, San Pablo City, Carmelite Road, no. At pagbati rin po natin sa ating kapatid diyan sa Bulacan Chaong, nasundan po yan ng ating Kuya Chris, siyempre diyan sa Bulacan Chaong. Kumusta na ang pakiramdam, Kuya Chris? Yan, at siyempre pagbati natin diyan siyempre kay Nay Marta, nakasama rin natin ngayon, at kay Nay Gori, kay Nay Lina, Iasel, at kay Inigo. Isang mapagpalang umaga po diyan sa Bulacan Chaong. At syempre, nasundan po yan ng ating kapatid from Villa Escudero. Kasama po natin ang Patual family. Isang mapagpalang umaga sa inyo, Nay Winnie Patual, at happy birthday ulit sa inyong apo kay Aa Lia, no? Ang ganda ng pangalan, Aa Lia, no? Yan. At isang happy 7th birthday, no, kay Aa Lia, no, sa anak po ni Ate Lisel. Syempre pagbati natin din niya sa Dalangin family diyan sa Villa Escudero at sa lahat ng diyan. At from United Kingdom, may kasama po tayo, nako, isang kapatid po natin, nakakatuwa po itong kapatid natin. Ito kasama po natin dito sa Bible study natin. At mamaya magkikita-kita po ulit kami mamaya doon sa Bible study. Kasama po natin yan. First time kong mabati ito dito sa God's Morning. Si Sister Lynette Del Mundo from United Kingdom. Diyan sa mag-asawang yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at purihin ng Diyos. Isang kagalakan na makita ka dito. At sinundan po yan ng ating kapatid ng Preo family from San Ignacio. No, yan. Kasama po natin si Kyle Lotz, yan si Brother Rafael Preo. No, isang mapagpalang umaga dyan sa inyo, no, dyan sa inyong buong pamilya, ang Preo family, Lagan family, dyan kila Milka at sa inyong mga magagandang anak. Yan, nabanggit ko na ang Nay Marta kanina. At yan, kasama rin po natin from Osami City. Yan, kasama po natin si Doktora Julia C. No? At pagbati natin sa buong C family dyan sa Osami City at kay Jansen, na nandito sa Laguna. No? Minessage ko na siya pero di pa lang namin alam kung kailan kami magkikita dahil di pa nagre-response, Doktora. Yan, kay Jansen, hopefully, magkita kami ni Jansen, At ngayon po ay pagbati natin sa buong si family, dyan, kay Sir Dodong, at nabanggit ko kanina kay Jansen, at ganun din kay Johan at kay Kerwin, Purihin ang Panginoon Diyos. At yan, kasama rin po natin ngayon, sa atin, si Nay Remy Alinea from Dolores, Quezon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, sa inyong buong pamilya, Nay Remy. Yan, kasama namin naman yan kagabi sa Bible study. Araw-araw po Bible study namin. Baka gusto niyo mag-join. Every 8 p.m. Yan po. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid from Bacolod City. Kasama po natin ang Pios family. Lagi rin natin nakasama rito. Yan, pagbati natin sa ating Kuya George Pios. At pagbati rin po natin sa pamilya Nonoso. Yan. Kasama po natin si Ate Nela. Nakasama rin natin sa ating Bible study kagabi. Yan. Ang Nonoso family. Pagbati natin sa buong family. Sa inyong buong pamilya. Yan po sa Barangay Manhattan. Barangay San Rafael. Yan, San Francisco pala, sorry. San Francisco, Manhattan, subdivision. Yan po, sino pa? Saan na yun? Nakita ko kanina ang Ate Joy. Ayan, kasama rin po natin ang Arocena family, from Liliw, Laguna, yan, sa pamumuno ni Nay Edna Arocena. At syempre kasama rin po natin ang aking kapatid, from Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin si Caroline Mercado. Siyempre, pagbati ko dyan sa aking
anak, kay Casey at kay Kyle. Siyempre, ganun din sa aking mga pamangkin kay Princess Shai, Jello, CJ, and Sian, at kay CJ din, kay Cyril. Yan, at sa lahat ng nandyan, no? Siyempre, pagbati ko rin sa aking nanay, no? At siyempre, ngayon kasama rin natin ang ating matalik na kaibigan, ang Biray family, no? At pagbati natin, kasama natin ngayon sa pangunguna ni Sister Grace, no? At pagbati rin natin sa ating kapatid dyan kay Brother Mike, syempre, at sa buong family, kay Miko, kay Kurt, kay Ellie, at syempre sa mga baby natin dyan, kay Baby Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At eto na yung aking nakita at ako'y tuwang-tuwa, no? Yan, kasama po natin syempre si Ate Joy Artiliaga Santos. Yan, kasama po natin, no? At pagbati natin sa buong pamilya, syempre sa Artiliaga Santos family, yan, kila Bianca, kila Kayla, at sa inyong mga apo, at syempre kay Justin din, na nasa Canada, at syempre sa buong tempat kay Cassie, at yan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, at isang kagalakan, yan, at pagbati natin, yan, ako'y nagagalak, yan, yan, God's morning, sabi nga ni Ate Joy dito, God's morning po sa lahat, yan, purihin ng Diyos, at sino pa? Yan, siyempre kasama natin ating kumare, kaibigan, At lahat-lahat na lagi po nating kasama ang pamilyang ito. Yan, ang mag-asawang si Brother Rolly at si Sister Maria Angelica. Ang kasama po natin ang Bombane family. Siyempre, pagbati natin dyan sa ating mga baby din dyan, kay Roan at sa aking poging inaanak. Yan, kay Rael, na walang kalikot-likot. Yan, yan, isang kagalakan po. Yan, at kasama rin po natin si Honey D po, yan si Ate Cindy mula po sa Pampanga. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Ate Cindy, at pagpalain ka ng Panginoon Diyos. At sino pa? Dami po natin ngayon, Bilisan ko na lang at alam ko nagmamadali na iba. Yan, kasama rin po natin si Tatay Victor mula from Dolores, Quezon. Yan, At yan, isang mapagpalang umaga po, Tatay Victor, at sa inyo po ni Nanay Tessie, At isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At yan po, meron pa ba? Yan. Yan. Kanina nakita ko may mga nag-comment yan sila Ate Joy kanina. Hindi ko na lang mabasa dito, hindi ko alam kung bakit, Wala. Kasi nakita ko may mga nag-comment po. Sa mga nag-comment po ng ating word for the day, dito lang ho sa comment section ko, hindi ko makita, baka nandun ho sa comment section. May mga comment dito, pero hindi ko na ho mabasa yung iba. Pero kanina may mga nakita ako, dito sa mga comment ng word for the day natin, yung mananatili, sa pag-ibig ng Diyos at mananatili sa sa ating Panginoon Diyos, Again, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ako po ay napagpala ng bawat isa, yung pong pakikiisa natin dito ay isang kagalakan at kalakasan din po sa amin, katulad ng mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil sabi nga po, ay isang kagalakan po, na tayo po ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos ay nagsasama-sama sa ating Panginoon. Ganun pa man, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, tayo po ay magtatapos at tayo po ay mananalangin. At gusto ko pong magpasalamat, with all my heart, sa bawat isa na kasama natin ngayon, at mga bawat isa na bagamat hindi po nakakaabot sa oras na ito because of their time zone, dahil sa kanilang pagising, pero alam ko po yung iba ay nanonood ng replay, at isang kagalakan po. At gusto ko pong personal, hindi man personal, dito po sa platform na ito, ay magpasalamat po sa inyo. Salamat po at sa patuloy po na pakikinig, at una, ang papuri po ay sa ating Panginoon Diyos. At nais ko lamang po magpasalamat dahil ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa amin upang magpatuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At gusto ko pong purihin ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa na lagi po namin nakakasama at sa patuloy po na pag-share po natin ng ating pong ginagawa, Ibig sabihin, nagiging vessel po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Ganun pa man, mga mahal ko kapatid sa Panginoon,
Tayo po'y magtatapos, tayo po'y manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa iyong pag-ibig na itinuro sa amin at inihayag. Buksan mo ang puso at patuloy mo kami, Panginoong, baguhin ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, na tunay na maglingkod at gawin ang nararapat ayon sa iyong kalooban. Kaya salamat, Panginoon, sa aming mga pusong tila, Panginoon, mahirap baguhin, minsan matinik, mabato, mabuhangin. Lord, gawin mo itong matabang puso na siyang umuugnay sa iyo at ipakita ang pagmamahal mo na kayang baguhin ang anumang sitwasyon ng aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na mangibabaw, Panginoon, ang pagsunod sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, pinupuri ka namin, sinasamba at pinasalamatan. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpapala mo, ang pagkilos mo, Panginoon. You know, Lord, ang desire ng bawat isa, ang anumang Panginoong pagkukulang o kahinaan ng bawat isa, ikaw po ang aming kalakasan. Maging ito man ay kagalingan, maging ito man ay probisyon, maging ito man ay pagkilos, wisdom na aming kinakailangan sa bawat araw. Lord, nais po namin isuko ang lahat ng ito. Wag mo po kaming hayaan na manahan sa sarili naming kakayahan o isipan. But bagkus, Panginoon, turuan mo kami na magpasakop sa iyong kabanalan at iyong pagmamahal. Muli sa lahat ng ito, salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ, our Yeshua Messiah, in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning